kasama natin dito sa PH Update na sumusuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin pag-usapan itong ambush interview nitong si Terry Redon kahapon pagkatapos ng hearing dyan sa House of Representatives. Pero una sa lahat, nakita natin na grabe talaga yung pagkasinungaling ni Pacifico Diskaya. Nako, So, nawasak yung buong affidavit niya. grabe naman yun, sir. Sinungaling kaagad tong si Pacifico Diskaya. Porket maraming napangalan ng mga congressman, sinungaling na kagad, ganon. Hindi ba pwedeng pakinggan muna natin? Baka yung ibang mga sinasabi nitong si Curly Diskaya, totoo naman. Ang problema ho kasi, kaya hindi kayo pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Yung tipong di pa tapos nagsalita ang tao, yung tipong ilinalahad na niya kung ano kanya nalalaman, binabara nyo kaagad na sinungaling eh. Di ba pwede kayo muna sinungaling? Anak ng tawa, kung merong banal dito, kayo lahat dyan sa House of Representatives, puro kayo mga banal, walang nagsisinungaling sa inyo. Yung mga resource person lang na ayaw nyo yung mga testimonya, sila lang mga sinungaling, kayo mga nagsasabi lahat ng totoo, ganun ho ba yun? Kung ganun pala, kung nagsasabi kayo ng totoo at walang sinungaling sa inyo dyan sa House of Representatives, ilabas nyo si Saldico. Yung amo mo, hoy, Bicol Saro, yung amo mo, palabasin mo, pauwiin mo ng Pilipinas. Kung talaga nagsasabi kayo ng totoo, ganun lang naman ho yun. Niya kahapon sa Senado, nakita natin na talagang immediately in the morning, sinabi niya mismo na hindi niya nakaharap si Speaker Martin Romualdez at si Congressman. Hindi na naman niya sinabing nakaharap niya. Ang sinabi niya, yung mga kamiting niya na kumukuha sa kanya ng milyong-milyong mga pera, sinasabi niya, para daw ho yun kay Saldico, di umano, para daw ho yun kay Saldico at dito kay Speaker, para daw doon sa mga nasa taas. Sino ba yung mga nasa taas? Si Romualdez at saka si Saldico, di ba? Yun ang sinasabi ni Curly Diskaya at yun ang mas kapanipaniwala kumpara doon sa testimonya nitong si Bryce Hernandez. Kasi si Bryce Hernandez, inaabsuelto kayo. Ganito ho mga kababayan, yung mga tao na pinangalanan nitong si Bryce Hernandez, sila ho yung walang control sa budget. Yun namang mga pinangalanan nitong si Curly Diskaya, sila naman ho yung may control sa budget. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating mga kasamahan natin dito sa PH Update. Sino ho ba talaga mas kapanipaniwala? Itong si Bryce Hernandez o itong si Curly Diskaya? Si Curly Diskaya kasi talagang inatake niya yung mga sinasabi ni BP Sara na 2 tao lang ang may control sa pondo ng sambayanan. Which is si Saldico at yang si Martin Romualdez. Sino ang paniniwalaan na sambayan ng Pilipino? Kaya nagmukha lang kayong katawa-tawa doon sa nangyaring hearing kahapon dyan sa Impracom na yun. Meron pa kayo nalalaman pa Impracom, Saldico. Yun yung unang mahalagang bahagi. Pangalawa, walang naniniwalang kongresista na walang sangkot na senador. Isabihin selective yung pong listahan dun sa pong affidavit na yun. So, paano maniniwala yung mga kababayan natin kung sa laman po ng affidavit na yun sa Senado. Pangatlo, yung pong sinasabi niyang ledger ng mga binibigyan ng... Ito, ganito. Okay, pagpalagay na natin na yung sinasabi mo, walang congressman na naniniwala. Wala kaming pakialam. Kasi wala daw congressman na naniniwala na walang senador na sangkot dito sa issue ng flood control. Okay, bigyan na natin kay Terry Redon para naman makatulog siya. Baka hindi siya makatulog mamayang gabi. Ibigay na namin sa yun. Okay, hindi na kayo naniniwala dyan. Pero hindi rin naniniwala ang sambayan ng Pilipino na walang sangkot na congressman dyan sa skandalo ng flood control na yan. Yun ang totoo doon. Okay, bigay na natin yan kay Terry Redon. Baka hindi siya makatulog eh. Totoo naman, sige, hindi tayo naniniwala na walang senador na sangkot dyan. Yung iba talaga dyan may sabit. Pero yung si Senator Jinggoy, naniniwala ho tayo na ginagamit yung kanyang mga nakalipas na pagkakamali sa buhay. Nagkaroon ka na nga ng issue dati, hindi ka pa natuto. Di ba nakakulong ka na lahat-lahat? Logic lang ho mga kababayan, nakakulong ka na dahil sa issue ng korupsyon. Kung saan di umano, na-acquit na siya, dismiss na yung kaso. It doesn't matter. Ang issue dito, nagkaroon ka na ng history. Alam mo sa sarili mo, yung pinakialaman mo yung bagay na pagka nagkahendot-hendot yan, may kalalagyan ka, Brad. Sa tingin nyo, ba gagawin pa yun ni Jinggoy Estrada? Hindi ko kilala yan si Jinggoy, Hindi ko hindi ko friends siya. Galit pa nga ako dyan dati, nung panahon ng dangerous drug hearing, di ba? Binanata niya yung si Ejet Morales nung mga panahon na kinontem-contem pa niya.
Ang ano ho dito mga kababayan, yung mama na yan, ika nga, lesson learned na yan. Learned person na yan. Learned senator na yan. Natuto na ho yan sa mga nangyaring kontrobersya sa kanya sa mga nakalipas na panahon. Tapos ngayon pa siya gagawa ng ganyan. Anak ng toko eh. Kaya ang hirap paniwalaan. Ang daming pwedeng pagbintangan. Yun pang senador na kung saan madali niyang malulustan kung ano man yung ibato sa kanya. Yun ang problema sa naratibo niyo dyan sa House of Representatives. Pera. Nagsimula lang daw po ng 2022 onwards. At yan lang daw po yung listahan ng mga kongresista at mga DPWH na mga opisyal, no, na binibigyan daw po niya ng pera. Pero malinaw po na pinakita ng mga kongresista ngayong araw na ito na ang totoo sa loob po ng tatlong gobyerno Aquino, gobyerno Duterte, gobyerno Marcos, tuloy-tuloy naman po yung paglaki ng kanila pong negosyo. Nakita ko natin yung financial statements ng mga Hindi. Yung financial statement na sinasabi nila, yun ang kanilang mga nakuhang kontrata. Hindi yun ang kanilang kinita. Ang problema dito, yung kinita nila mula 2022 hanggang 2025, yun ang may problema. 2022, given na yun, aalis na si Tatay Digong, kaya yung mga gutom na congressman, talaga nagpakasasa sila di ba? Yun ho yun mga kababayan. Wag ko kayo maniniwala dyan kay Terry Redo. Pagka naniwala ko, para rin kayo mga siraulo, di ba? Pagka naniwala kayo kay Terry Redo, para kayo mga siraulo. Kaya hindi tayo naniniwala dyan Ayaw natin magbukas siraulo. Anak ng toka, ang daming pwedeng paniwalaan. Yung tipong si Magalong pwede mo pang paniwalaan di ba? Kahit na nakikita natin yung bahid ng pagkadilaw sa kanya. Pero wala ho siyang sinisino. Hindi kagaya ng mga congressman na to. Hindi tayo naniniwala na walang ganito. Di ba, hindi naman sinabi nitong si Curly Discaya, kagad binasag niya yung statement niya na hindi niya naman namit itong si Speaker at yan si Martin Romualdez. Malinaw yun. Alam naman natin yan. Hindi naman niya sinabi sa Senado na namit niya Kayo lang naman ang nagpasabi sa kanya siguro ng ganun para kahit papaano maisalba niyo yung lumulubog niyong barko dyan sa House of Representatives. Kaya, no? Talaga pong, I think 94 billion in revenue, more or less 10 to 15 billion in net income. Pero ang sinasabi ho nila, yung kanila pong modus ng pagbibigay ng pera sa mga politiko, mga kongresista, nagsimula lang daw po ng 2022 onwards. Wala pong naniniwala doon kasi sinungalingan po. Ang palusot ho nila kanina, kasi daw meron pong 3-strike rule na in-implement daw po ng 2022 onwards. Pero ano po sinabi ng Department of Public Works and Highways? Ang department order daw po ay nakabatay sa procurement law na 2003 pa ipinapatupad. Yung binabanggit niya pong department order na 2022 lang daw po in-issue, ang sabi po ng DPWH, 2015 daw po ito in-issue. So ibig sabihin, 1 year before 2016, na inamin po mismo ni Sara Diskaya sa Senate hearing na talaga tumodo ang kanilang flood control projects noong pong panahon ng 2016 onward. So basically, hindi ganun yung inamin niya. Inamin niya na noong panahon na yon, panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Sinoynoy, nagkokontrata na sila. Pero hindi ganun kayabong yung kanilang kita. Noong pumasok yung 2022, 2023, 2024, 2025, doon talaga na mayagpag ang kita. Kayo naman. Para naman kayo lang parang ang dating, sila lang nag-hearing, sila lang nakarinig. Yung tipong pagka meron silang sinabi sa kanilang mga ambush interview, yun napapaniwalaan na sa bayan ng Pilipino. Anak ng tawa, Brad, nanood din kami ng hearing Narinig namin yung mga statement nitong si Curly Discaya. Narinig namin yung statement, nakita namin yung body language nitong si Bryce Hernandez, Brad. Huwag mo kaming gawing tanga. Diba? Ginagawa ko tayong mga eng-eng nitong mga congressman na to. Hindi porket chairperson ka ng Impraco. Anak ng toko, maniniwala na kami sa'yo. Ang problema dito, di mo naman pinaglilingkuran ng Bicol Saro, Sambay ng Pilipino. Pinaglilingkuran mo dito, si Zaldico, Brad. Yun ang totoo dyan. Diba? Aso ka ni Zaldico Maliwanag pa sa sikat ng araw Di mo nga mapatawag-tawag. Kagad, iniiwas pusoy mo yan si Martin at saka yan si Zaldi. Wag ganun. Kung talagang wala tayong sisinuin dito, pauwiin mo yung amo mo tapos sa usapan. Nakita ko ng bayan kung gaano kasinungaling si Pacifico Discaya. Pero Nakita na sa bayan ng Pilipino kung gaano kayo kadidefensive dyan sa House of Representatives. Nakita ng ating mga kababayan na merong basihan yung mga aligasyon itong si Curly Discaya. Kasi imbis na
ipalabas nyo pa sa kanya lahat ng nalalaman niya, ang ginagawa nyo, tinatakot nyo na kesyo, makukulong ho kayo. Alam nyo ba yung pinasok nyo na yan? Di ba? Yun ang ginawa nyo sa hearing eh. Yung tipong, o sige, i-recant mo na yung ano mo. Yung dating gano'n yung tipong, pwede mo namang i-recant yan. Sabihin mo sa amin kung sinong gumawa niyan, sino yung Blue Ribbon, hindi naman hutwadcom yun na binibetting process mo. Nakakatawa ka. Di ba? Hindi ganun yun. Ako, pabor ako dun sa ginawa ng mga Diskaya. Okay na, nagalit sa akin yung ilang mga congressman at ilang mga congressman na nadawit ko dun sa statement ko. Basta yung sambayan ng Pilipino, nasabi ko na yung dapat ko sabihin kung saan ba talaga nag-ugat lahat ng mga proyekto na nakuha namin. Di ba? Tayo, in fairness, kahit pa paano, hindi pa sila totally absuelto dito kasi kung meron silang mga proyekto na hindi pa tapos, tapusin nila, i-deliver nilang tama base sa specification, base sa disenyo, di ba? Okay na tayo nun, wala na tayong problema sa Diskaya. Ang importante dito, ilabas nyo ang mga nalalaman nyo pa kung sino yung mga nabibigyan yung mga congressman. Tanungin ho natin kung paano ho nawasak yung affidavit at testimonya ni Curly Diskaya sa Senado po kahapon. Yun yung una. Pangalawa, syempre mabigat po talaga yung mga paratang laban ho sa dalawang senador. Sa usapin po ng bigayan din po ng pondo, ibibigay ho natin sa kanila. Syempre, yung kanila pong karapatang sumagot and hopefully makita ho natin yung dulo dito pong buong usapin po na ito. At mahalaga na maging mapagbantay pa rin po yung mga taong bayan. Ito po yung inaasahan natin na talaga po nakumbinsihin natin yung po mga opisyal ng DPWH, mga kontratista na magsalita. Darating ho tayo sa katotohanan, darating ho tayo sa mga malalaking isda. Ayun na nga mga kababayan, darating daw ho tayo doon sa mga malalaking isda. Brad, nasa House of Representative na kami. Nakikita na namin kung sino-sino yung mga malalaking isda. Alam mo yung pinakamalaki, nandun sa Malacanang. Yung pangalawang pinakamalaki, nandyan sa House of Representative. Yung mga aso ng mga isda na to, yung iba nasa Senado. Ito namang si Terry Redon, napaka-trying hard na magpaka-iga nga talagang, dapat relevant ako yung mga panahon na to, magsishine ako habang wala ang amo ko, di ba? Ganun yung imahe mo ngayon. Hindi ka nagmumukhang mahusay, nagmumukha kang aso nitong si Romualdez at nitong si Sandico. Yun. Ito, rekta ho tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada, interview niya dito kay Ma'am Karen Davila. Official Yeah. during Tuesday's House Bakbakan ito. Former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez implicating Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva to the flood control mess. Let's now hear the side of Senator Napaka-convenient to kasi kung ikakalad ka rin mo yan si Jinggoy. Pero pagka yung iba, mahirap. Yan si Jinggoy madali kasi meron siyang history. Kaso madali rin niyang masagot kasi nangyari na nga yung nangyari tapos papasok pa ako sa kabalbalan na yan. Diba? Nakabalik na nga ako bilang senador tapos babalik pa ako dyan. Diba? Lie detector tayo. Hindi naman pumalag yung Bryce Hernandez. Diba? Lie detector, sa publiko gawin natin. Naghamon siya. Ano yung tugon ni Bryce Hernandez? Sabi niya sa mga congressman, please, pwede po ba itago niyo ako dito? Jinggoy Estrada. Senator Estrada, good morning to you. Good morning, Karen, and good morning to all listeners and televiewers. Good morning. All right. The allegation of DPWH Engineer Hernandez, I'll read it, is that you channeled 355 million worth of projects to Hagonoy and Malolos in 2025 with the DPWH, his boss saying 30% ang SOP kickback mo. And your point persons were the DPWH drivers Christian Santiago and Andre Balatbat under the direction of former District Engineer Alcantara. So, pag-usapan natin yan, Senator. Those Sen,
Pagka yan hindi pa malinaw sa iyo, nalinaglag ka na ng Malacanang, hindi na natin alam kung ano pa yung malinaw at malabo sa iyo. Ang sigurado dito, linaglag ka na ng Malacanang. Ika nga, itong si isa ka lang sa mga pawn na pinaglaruan nila noong una na kung saan pinakita nila na alyado tayo, tropa, di ba? Kakaibigan kayo, di ba? Yung tipong nung panahon ng pulburonic issue, di ba? Pinagtatanggol mo pa nga yung kesyo, sinungaling tong ganito, sinungaling tong ganyan. Todo tanggol ka, pero ngayon, nagkagipitan na, unti-unti na ho silang nagtatanggal ng tao. Ika nga, ngayon, itong si Senator Jinggoy, isa ho siya doon sa mga tatanggalin kasi hindi na ho siya kailangan. Uwawa naman doon si Senator Jinggoy Estrada. Sa totoo lang, naaawa ako, ha? Ano ho yan palong-palo ho yan sa kakatanggol sa mga bangag sa Malacanang. Di ba? Pinakontempt pa si Jet Morales. Pero dito sa issue na to, sa pagtayo niya dyan sa dyan sa pagdawit sa kanya, dyan sa issue ng flood control na yan, na kasi tumatanggap siya ng pera. Tayo nalalabuan lang. Nalalabuan. Kung ako yung iisip, hindi ko maiisip yung mama na yan. Oo, meron siyang nakalipas, pero natuto na yan. Alam na niya kung ano yung kakapahamak niya. Persons, those names that you mentioned, I do not know them. Yung mga drivers. Hindi ko kilala. I don't even know one of them. All right? And I deny vehemently that I received kickback on 30%. I deny that vehemently. Okay. And lahat yung mga sinasabi ng Bryce Hernandez during the House hearing yesterday, wala naman siyang ebidensya. That is that is plain and pure hearsay. Now, Senator, let's start first with this, in 2025, did you recommend projects in Hagonoy and Malolos worth 355 million? Because the records would bear that. No, I did not. In fact, those projects that he mentioned are already in the GAA, the General Appropriations Act of 2025. They can see it. It is a public document. But did you recommend it? No. I never recommended. Sa Hagonoy and Malolos? Yes. No. I never recommended. I never inserted. Walang insertion sa amin. Kasi nakita nyo naman si Congressman Toby Tiangco, nahanap niya na yung bawat distrito, eto recommended by Zaldico, recommended. Sa Senado ba, paano ba kayo nagre-recommend ng proyekto? Nako. Well, wala kaming nire-recommend. Actually, we can amend. Pwede kaming mag-amend. For example, ako po, I was a vice chairman of the Committee on Finance and I handled the budgets of MTRCB, FDCP, and Human Rights. Ako yung nag-handle ng mga government agencies na yan. So yung FDCP, halimbawa, they needed 10 million pesos para sa, or 20 million pesos para sa archives, para magkaroon sila ng archives ng mga lumang pelikula natin. So I recommended to the Finance Committee na dagdagan ng budget ng FDCP. Ganun lang naman yun. Okay. Now, clearly, you know District Engineer Henry Alcantara, right? You have photos with him. Yes. Ano siya, yung tipong pagtatanong dito ni Ma'am Karen, ano siya, yung tipong, ganito yan ha, maliwanag na talagang magkakilala kayo. Ito yung mga larawan ha, isiniset na niya, kumbaga, hinahanda na niya yung bitag laban dito kay Senator Jinggoy. Panoorin natin kung paano manibrahin to nito si Senator Number Jinggoy. 1, on your birthday in Soler, was he invited? First of all, the picture that was shown in public was not on my birthday. Eto, He was we're lying. showing now, on screen, yung naka-selfie kayong dalawa. Birthday mo ba to, sir? Saan? Hindi ko nakikita eh. Okay, all right. Well, Was I wearing a red jacket? yes, a red Okay, jacket. that was not on my birthday because Nako. nung birthday ko, my 60th birthday, nakasuit ako. Okay, I remember vividly. I was wearing a suit, not a red jacket. So, kailan po ito, Senator? Do you remember? Well, sa dami ng mga events, I cannot recall. Maybe pwedeng victory party ko yan, pwedeng oath-taking ko yan nung, when I just won as a senator. But be that Why would as he it may, be there? Senator, why would the DPWH District Engineer I invited
alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga sabit. No? Yan. Siguro kilala niyo yung mga ibang kaibigan ko, siguro sumabit siya and I don't even know him and gusto magpa-picture sa akin, wala naman akong tinatanggihan pag meron gusto magpa-picture taking sa akin. Alam naman, tanungin ko siya, sino ka? Drug lord ka ba? Gambling lord ka ba? Yan. I wouldn't Sabi have ko eh. asked those questions, di ba? Okay. Remember, we are public figures. Kahit sino pwede magpakuha ng picture sa atin. There's another photo that was shown in Congress. Nakabarong ka doon, I believe, and Alcantara was beside you. Can we show that photo? I think I saw that pic. I cannot see it on the screen. Oo. I think kasama dyan si Secretary Laguesma. Yes. Am I correct? Yes, yes. Because I saw that yesterday. No, I think that was my my oath taking wherein I invited some of our cabinet officials. But once again, the district engineer is there. For somebody you don't know, why would he be in your oath taking or a victory party? You get me? Why would why would the level of a district engineer be there and him specifically? Maybe he was accompanied by the former city engineer of Manila when my father was mayor, si Engineer Robert Bernardo. Maybe Engineer Bernardo tagged him along because I heard that he was the deputy city engineer, the assistant city engineer of the city of Manila when my father was mayor of Manila. Okay, because Hernandez claims that it is Alcantara who directly coordinates with politicians. So it's Alcantara who, if this bears any weight, will coordinate with you or Joel Villanueva. Parang ganun yun eh. Because he's the boss. Boss Hernandez Alcantara. When asked by certain congressmen yesterday during the hearing, I think si Congressman Adio or Congressman Joel Chu asked him if indeed it was true that he was talking to politicians, namely myself and Senator Joel Villanueva. District Engineer Alcantara denied it because I never had any dealings with them. My God, maybe alam mo Karen, wag sana nilang ilihis ang issue. Just to save his skin, ang totoong issue rito, ang mga ghost projects, ang korupsyon na nangyayari sa DPWH. Huwag nilang ilihis ang issue. Sana kung magbintang sila sa akin, magbintang sila sa ibang senador o sa mga congressman, they have to show proof or pieces of evidence that would really link us to corruption. You know, Karen, among all of us senators, I'm the most vulnerable because of the past issues that I've had. No? But please naman, it is unfair for me to connect my past issues today. Alam mo, marami na nga nagwa-warning sa akin. If I continue being an active participant in the Blue Ribbon Committee, I am an easy target. Pero sabi ko naman, I will do my job as a senator. I would want to ferret out the truth during these committee hearings. Senator, magandang binanggit mo yan. Bakit ka dapat Di ba? Ano ho talaga eh. Siya talaga yung pinaka-easy target kumbaga. Kung meron mang mga ika nga si Raulong na nakaisip ng okay, si ano na lang natin bigay na lang natin kay Jinggoy. Si Jinggoy lang ipaturo natin dito kay Bryce Hernandez kasi medyo ika nga madali siyang ituro kasi meron na siya mga nakalipas na issue, di ba? Kaso ang problema, hindi rin nila naisip na madali rin naman masasalag nitong si Jinggoy yung itong issue na to. Kasi nga naman ganin na nga nangyari sa akin, uulitin ko pa ba, di ba? katiwalaan ng tao. At bakit di dapat sila maniwala dito given a little bit of history? Yes, you were charged with plunder with an Annapolis case, but you were acquitted with that, but you were convicted of bribery, right?
Tama Yes, po, and pero acquitted na rin ako sa bribery. okay, so acquitted ka na sa bribery. So may punto ka eh. Vulnerable ka sa mga dating issues. Pero bakit dapat kapag katiwala ng tao, sasabihin ng tao, nagawa na yan, nakasuhan na yan ng ganyan nun eh. Ganyan siya talaga. Anong sagot mo doon, Senator? Well, Ikaw naman, madam. Yung tipong kung makaganyan, ganyan naman talaga siya. Ganyan naman talaga siya. San Jinggoy, oh. Kasi si San Jinggoy, masyadong bibong-bibo eh. Bibong-bibo. Bibong-bibo kasi siya dun sa hearing eh. Pero sa tingin ko, lalo lang mag-aalab yan eh. Sa susunod na hearing, antayin ho natin kung ano magiging magiging kahihinatnan ng pagdalo nito. Akala siguro nitong si Bryce, pagka nagsalita siya sa House of Representatives, kung sakaling magkakahiri sa Senado, hindi na siya papatawag. Sintu din eh. Okay, pag nagsalita ako dito, pwede ba din ako pumunta na siya? Hindi Brad, next hearing, balik ka doon. Makikita mo si Senator James. pinagkatiwalaan niyo ako noong 2025. So I feel vindicated when I won during the last elections at gagawin ko pa rin ang trabaho ko bilang inyong senador. Okay? Kung kinakailangan ko araw-araw mag-attend ng Senate hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, gagawin ko, mag-iimbestiga hanggat malaman natin ang buong katotohanan. Oo. So, Senator, under Senator Ping Lacson, you will be attending the Senate Blue Ribbon Committee. Ipapatawag niyo ba ulit si Engineer Hernandez at si Alcantara? All the names mentioned in the House. Kasi ang nangyari, they were in the Senate, walang sinabit na senador. When they were in the House, puro naman senador ang sinabit. It's like palitan ng alegasyon. You understand? Nung sa Senate, puro congressman ang sinabit. Nung dito naman sa House, puro naman senador na ang sinabit. Will you be calling them back? Yes, if I were to be followed, because I'm not the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I want their presence there. I want to confront Bryce Hernandez eye to eye, and it's up to the public to determine who is telling the truth. And I challenge him, as I said in my press conference yesterday, I challenge him to a lie detector test in public, in order for the public to know who's telling the truth. Okay, nakita niyo yung ipinakita ni Engineer Hernandez ni Pero mabigat ho yung ano na yun ni Senjing ko, yung hamon niya na yun. Sige, ano tayo, mag-lie detector tayo para magkaalaman na, di ba? Kaso itong si Bryce, ano lang, matapang lang kasi yung mama dahil akala niya, mapuprotektahan siya ng mga congressman na pinagbigyan niya. Di ba? Ang daming pwedeng lapitan, tulungan, yung tipong okay, sige senado o mga congressman pagbigyan natin, banatan mo na. Kaso nagkamali ho siya ng tinulungan eh. Tinulungan niya, puro meron tama yung mga yan eh. Puro meron mga diferensya, anak ng toko pagtatanggol mo si Martin Romualdez. Ano ka tanga? Di ba? Ano kami, tama ka talaga sa utak, gano'n. Yung tipong, babanata mo si Jinggoy. O, di ba? Gano'n lang naman mga kababayan eh. Babanata mo si Jinggoy na, na-contempt ka ni Jinggoy kasi nagsisinungaling ka eh. Meron na ebidensya, meron na mga ID, mukha mo na nandun, ayaw mo pa aminin. O ngayon, kung talagang matapang tong si Bryce Hernandez, mo yan, siya, yung tipong tumugon dapat siya doon sa hamon na magpa-lie detector test. Yun. Dapat tumugon siya doon sa hamon na, okay, lie detector test tayo, di ba? In public, i-cover ho natin yan, huwag ko kayo mag-alala, ha? Bryce Hernandez sa lower house, yung pera, the cash that was in the office sa DPWH, yung opisina niya, that supposedly Alcantara, that kumbaga yun ang hinihiwalay-hiwalay nila pambigay. Did you see that photo? I saw that photo. Okay, what is your reaction with that photo? Remember when I asked Sally Santos, the owner of Sims Construction, she delivered 245 million in one day sa office ni Engineer Bryce Hernandez. That could be it.
For me, that could be it. So, tinanong ko kay Sally Santos, nung yung may-ari ng Sims, how many times have you delivered bulk of money kay Bryce Hernandez? Several times daw. Tinanong ko kung umaabot ba ng 1 bilyon sa 3 taon na yon. From 2022 up to 2025, sinabi niya, yes, she answered in the affirmative. So, I presume na more than 1 billion ang naidi-deliver na nung Sally Santos sa office ni Bryce Hernandez. And wait, if you heard the privileged speech of Senator Lacson yesterday, regarding his gambling behavior. He goes to the casino, nagpapatalo siya ng 400 million pesos. Imagine, Karen, how can an assistant district engineer, paano siya magpapatalo ng 400 million pesos? And he owns a lot of luxury cars, Lamborghini, Ferrari, and he goes to the office using these luxury cars. Ang kapal talaga ng mukha niya. Is there Naniniwala ko tayo dyan mga kababayan. Sobrang kapal ng mukha ng Bryce Hernandez na yun. Akala niya siguro dito sa ginawa niya na to dyan sa pagkampi niya dito sa mga congressman o pag-ayon niya sa kagustuhan ng mga congressman absuelto siya sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, wag po kayo magpaloko. Tayo dito sa PH update mulat na tayo sa mga kasama natin dito. Wag po kayong basta-basta maniwala sa mga naratibo. Ngayon ito si Senator Jinggoy, kung talaga may sabi diyan, babanatan natin. Pero kailangan munang maglabas ng medyo sandamukal pa na ebidensya nitong si Bryce bago tayo maniwala doon sa kanyang mga aligasyon na talagang hinahatiran ng pera itong si Senator Jinggoy. Dapat merong ledger kung tawagin, yung kagaya kay Sara Diskaya, yung tipong merong mga corroborative statement, yung tipong mag-a-agree to, mag-a-agree yan, o na ito talaga hinatid ko dito sa tao na to, ipatawag niyo yung tao na yan, o ito binigay ko si Senator Jinggoy Estrada. Ganon yun. Dapat magkaalaman. Hindi yung ito ganito kasi yan, ito yung runner ni ganito ganyan, hindi ko tayo pwede siya ganun. Lukuhan na naman yun, di pa ba kayo nagsawa sa lokohan dito sa na to, sa usapan na to. Tapusin na ho natin ang lokohan, seryoso na ho tayo. Naknantaw ko kumbaga maliwanag pa sa sikat ng araw, si BP Sara, sinabi na niya. Ano sabi ni BP? 2 tao lang may control sa budget ng buong Pilipinas. Ano sabi ni Curly? Ano sabi? Lahat na lang ng ebidensya tinuturo itong si Zaldi at itong si ano pangalan ito? Itong si Romualdez, ngayon sila maaabsulto. Anong lokohan? Okay lang, sige na, okay, pagbigyan natin yung na yan, pagsalita si Bryce. Pero hindi natin maitatago yung katotohanan na nanggagaling ang kalokohan dyan sa House of Representatives. Huwag mo natin i-divert yung usapan na pupuntahin natin dito kay Jinggoy Estrada, pupuntahin natin kung sino-sino. Pag-usapan muna natin yung small committee. Pauwiin kalimutan muna natin yan. Erase muna tayo dyan, Pauwiin si Zaldico, pag-usapan natin yung small committee. Saka natin pag-usapan kung sino mga nabibigyan. Kasi nilalaktawan ho natin yung root cause ng problema, yun hindi natin ina-address Kumbaga, nagpupunta na kagad tayo yung tipong Jinggoy tayo, ganito tayo. Hindi, punta tayo kung saan ba nanggagaling talaga korupsyon. Sa pagpalangkas ng budget. Sinong bumalangkas dun sa tatlong nakalipas na budget ngayon? 25, 24, 23. Sinong bumalangkas? Tauhan nitong si Martin Romualdez, Zaldico. Kausapin natin si Zaldico. Dami kasing Cheche Bureche. a way to investigate? There are reports that I'm reading from the media that supposedly has a house in Forbes Park, but under a different company name. Well, I do not know. I'm not privy to it, but we will have to investigate it if indeed he has a house in Forbes Park. But siguro kayang-kaya niyan kung magpapatalo siya ng 400 plus million sa iba't ibang casino. Alam mo, pwede rin siyang kasuhan ng money laundering. You know why? Pagpupunta daw siya sa casino, okay, magdideposito siya ng 10 million pesos halimbawa lang 10 million pesos. Pag manalo siya o matalo siya ng konti, i-withdraw niya lahat yun.
Okay, withdrew niya lahat yun sa kahera sa casino at i-declare niyang winnings. That is money laundering. Okay? Okay. Yan ang ginagawa. Kaya na-ban yan sa one of the casino, balita ko sa Resort World. Kaya sinungaling yan nung tinanong ko bakit siya na-ban sa Resort World, sa casino. Sabi niya lagi raw siyang nananalo. And that is not true. Lagi siyang natatalo dun sa Resort World. Okay, now we don't have enough time. I want to move the topic a bit because clearly there'll be another Senate Blue Ribbon Committee hearing. Anong petsa po yun? September? I do not know. I do not know. Kasi, Karen, wala pa kaming reorganization ang nangyayari. Oo. So right now, it is still, as we speak, it is still si Senator Marcoleta, who is still the head of the Blue Ribbon Committee. Maybe this afternoon, magkakaroon na tayo ng reorganization. Baka si Senate President Pro Temp Ping Lacson na ang papalit bilang head ng Blue Ribbon Committee. Okay, ang tanong ko, you were at the hearing that morning. Did you have an inkling that there was a mounting coup against Senate President Cheese Escudero? Because I was watching the hearing and at one point, nawala ka sa hearing. Right? So you have citizens asking, nasa na si Senator Jinggoy? Nasa na siya? What happened behind the scenes? Why did you leave the hearing? No, Carry doon. the reason why I stood up is because I couldn't stand the joke of Senator Marcoleta. Nainis ka sa kanya. Oh, Okay. medyo nainis lang. Nag-cool off lang ako. Tsaka Okay. naman ako nag-walk out. Bumalik naman ako sa hearing. Oo, yung pala yun. Akala ng ilan, you were handling the Senate coup backstage. No, Ito no. quickly, now that it can be told, did you know it was happening? No, I never knew that it was happening. I only knew I only knew nung umalis din ako when I went to the Senate lounge. When I called Senate President Escudero, so what's happening? And sabi ni Senate President Cheese sa akin, they already have the numbers. So it came to me as a big surprise. Sabi ko lang sarili ko, it happens. I've been a witness to a lot of leadership changes. Yeah. So yeah, we cannot do anything about it anymore. Oo. And you all stayed with a minority, right? Yes. Now, Siyam kami. Siyam kayo. Oo. I think this is, for me, sa tagal ko dyan sa Senate, I think this is the biggest number for I was gonna minority. say, oo. 9, Yeah. ha? 9. Yeah, so... So does that put Senate President Tito Soto's leadership medyo in a fragile position because the minority is 9? No, well, remember Yes. Senator Pia is there with the Majority. no? It's marami pa rin mga, well, I cannot say this, but marami pa rin mga vulnerable dyan na pwedeng, alam mo, it's very shaky. It's very shaky. Yeah. Okay. Why? But ako, with all due respect, let's give Senate President Tito Soto the chance to lead the Senate because he's been there. He has been Senate President for a while when I was not yet a senator, when I was not a senator, and I think he is a veteran lawmaker. He knows what to do in the Senate. All right. My last question is, why do you Yeah, last think question, did this happen to Senate President Cheese Escudero? Looking back, why do you think? What were the factors? Karen, honestly, I do not know. Okay. I do not know what to answer you. Ako rin no, mga kababayan, kahit hindi ako tinatanong nito si